natin simulan ang pagluluto, ang una nating gawin ay maghugas ng kamay. Pagkatapos maghugas ng kamay, hugasan natin ang kagimitan sa pagluluto. Dapat ang paligid natin ay malinis. Pagkatapos nating hugasan ang mga gamit sa pagluluto, ay handa na natin ang ating lulutuin, ang mga sangkap. Ito yung gulay namin na nabili na namin sa market na gayat na diretsyo. Pagkatapos nito ay hugasan natin. Meron din tayong karne at hugasan din ito ng mainit. Ang karne ay ihiwalay nyo sa mga gulay. At handa na ito para lutuin. Ang lulutuin pala natin ngayon ay pakbet. Pagkatapos hugasan ng mga sangkap ay gayat-gayatin natin ito upang may handa na sa pagsasalang. Dapat sa paggagayat ay mag-ingat tayo upang hindi tayo masugatan. Bago natin igisa ang lahat ng mga sangkap na gagamitin, ay kailangan muna nating painitin muna ang gagamiting tulyase. So, hihintayin muna nating mawala yung tubig dito para madaling magisa ang mga sangkap. So, bago ang lahat, kailangan muna nating lagyan ng konting mantika ang tulyase. At saka, dapat kung gagamit ka ng kutsilyo ay mag-iingat. At lagyan ng paunti-unti ang tulyase ng mantika. At pagkatapos ay kumuha ng sandok. Unti-unting ilagay ang bawang at sibuyas. Hintayin maluto ang mga sangkap na ito. Dapat ang bawang at sibuyas ay maging kulay kayumanggi. Gamitin ng sandok upang mapanatili o hindi maging kulay itim ang ating mga sangkap. Kapag nagluluto ka ng pakbet, ito ay optional lamang kung gusto mo lamang lagyan ng karne o hindi. Pero kadalasan ang ginagamit nila ay bagoong. So kapag ganito na ang kulay ng mga sangkap na ating inilagay kanina, ay isunod itong karne. Sa pagluluto ng karne, dapat ay ito ay lutong-luto. Dapat hindi ito namumuti or hindi ito dapat may tubo kapag kinakain. Kasi ang karne ay madalas dapuan ng mga mikrobyo. Ito ay magiging sanhi ng mga sakit. Ang karne ay nagbibigay protina sa ating mga katawan. Kaya dapat na kung gusto din yung maging malasa or masustansya ang inyong pagkain, ay pwede niyong lagyan ng karne. At pagkatapos maluto ng karne ay isunod natin itong kalabasa. Bakit kalabasa? Sa dinami-rami ng gulay na ating ilalagay. Kasi ang kalabasa ay matigas. Hindi siya madaling maluluto. Kaya uunahin dapat ang mga matitigas bago ang mga malalambot upang hindi masobrahan sa pagluluto. Ang kalabasa ay isinuturing na pampalinaw ng mga mata. Bakit? Kasi maraming mga protina at vitamina ang nakukuha natin dito sa pagpapaayos at pagpapaayos
Pagkatapos palambutin itong kalabasa ay ilagay na natin itong lahat ng mga gulay. Una ay sitaw, ampalaya, okra, at talong. Itong mga gulay na ito ay hitik sa mga protina at vitamina. Gamit na gamit ang lutong ito, ang pakbet na ito, kapag ayaw ng mga anak ninyo or ayaw ng mga bata na kumain ng mga gulay. Kapag hindi umiinom ng vitamina or mga vitamin C, mga gamot ang inyong mga anak, nararapat na kumain kayo nito or itry ninyong lutuin ito sa mga bahay niyo. Tapos na ang ating niluluto kasi kung makikita nyo naman ay malambot na ang lahat ng mga gulay. At ihain na natin ito sa isang malinis na pinggan at handa na ito upang tayo ay kumain. Tapos na natin ihain ng ating niluluto. At ito na ang ating niluto. Ito ay isang pakbet. Hitik sa sustansya at vitamina. Kaya tara na, kumain na tayo.